Palakpakan tayo diyan mo kakapsat. Praise God. Amen. Lahat ng iningatan ng Diyos, purihin natin ang Panginoon. Amen. Hindi ka ba natangin ng bagyo, purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. We worship Jesus. Hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. Noong bagyo, mga kapatid, agla-live dadadyayan, nakalikas na. Kunak, di kami latan na po, kunak. Amen. Sabi ko, dito na lang kami. Huwag mo ako ipapahiya ako. Kaya habang paparating yung bagyo, ako'y nananalangin na, mga kapatid. Amen. At salamat sa Diyos. Tinitingnan ko, nakapasok na yung bagyo niya. O, kaslawang. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Mabuti ang Diyos. Nakita nyo ba yung nangyari sa iba? Hindi naman tayo masaya, mga kapatid, yung nangyari sa kanila. Pero salamat sa Panginoon. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Akala ko may lilipad yung mga tulda, mga kapatid. Wala. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Mabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Praise God. Salamat sa Panginoon. Amen. At yan ay pagpapakita ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Nararapat na siya po ay ating paglilingkuran. Amen. Huwag mong sabihin na, Lord, mabuti ka, kaya gawin mo lang yan. Mabuti ka kasi. Hindi, mga kapatid. Pinapakita niya yung kabutihan niya sa atin upang tayo'y magpatuloy na maglilingkod sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Mabuti sa iyo ang Diyos. Sabihin mo, dahil mabuti ang Diyos, nagpapatuloy tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Ito ang huling Sunday ng buwan ng Hulyo. Amen. At next Sunday sa ating pagkikita ay buwan na ng Agosto. Salamat sa Diyos, mga kapatid, na hindi po sayang ang ating panahon. Amen. May kabuluhan ang ating buhay kung tayo ay maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sabi ko kanina, Lord, mamayang alas 7, pakiayos-ayos yung panahon para makarating muna yung mga kapatiran. At nung Sunday School, umiinit na, kinakabahan ako dahil nakalong sleeve ako, mga kapatid. Ayan, binuksan na naman ni Lord yung aircon. Salamat sa Panginoon. Malamig na ulit, mga kapatid. Amen. Ano man ang mangyari, amen, tayo ay nakasentro pa rin na magpo-focus sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Umulan man at umaraw, maglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid.
Amen. Sa mga bagong kapatid natin, sa mga bagong baptize, sa bisita namin, hindi kami nagka-cancel dito kahit bagyo. Hindi kami nagka-cancel. Hindi, kaya pag tinanong niyo ko, Pastor, may simba ba? Hindi ako sumasagot. Kasi kung may pananampalataya ka, di pumunta ka, hindi kita pipigilan. Hindi kita pipigilan. Dahil ang pananampalataya ay mayroong iba't ibang sukat. Kaya kung dakilang pananampalataya mo, malaya ka. Sambahin mo ang Diyos na mabuti sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Kaya lalo na kung walang bagyo, lalo tayo magpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Ngayong araw na ito ay tayo muli mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ito po ay masusumpungan sa aklat ni Lucas, mga kapatid. Luke chapter 9, verse 59 to 62. Okay. Sayang, at ganun pa man, at least may bisita pa rin tayo. So, welcome sa iyo, kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mamaya, turuan ko pa rin siya, Ilang taon na siya? Mamaya, dito. Dito ka tumingin. Tuturuan ko pa rin siya, mga kapatid. Dahil kagalakan ko yan na magturo. Masaya ba kayo sa ginagawa niyo sa Panginoon, mga kapatid? Dapat masaya kayo sa ginagawa ninyo, mga kapatid. Kahit pagkatapos magtuturo ako ulit, walang problema yan, mga kapatid. Hanggat merong makikinig at merong gustong matuto, magtuturo kami, mga kapatid. Yan ang buhay namin. Kahit nga hindi nakikinig, tinuturuan namin Brother Joseph, kahit wala sa puso, nagtuturo pa rin kami. Inaantok. Buti wala na yung natutulog, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Nagtuturo pa rin kami, mga kapatid. Kahit tinatamad yung mga tao, nagtuturo pa rin kami. Dahil yan ay buhay na sa amin, mga kapatid. Sana yung paglilingkod nyo sa Panginoon, gawin yung buhay ninyo yan, mga kapatid. Amen. Para sa Diyos. Shall we say praise the Lord? Amen. Luke chapter 9, verse 59. At mamaya tatalon tayo sa Book of Philippians, chapter 3, verse 13 to 14. So dito muna tayo sa Gospel of Luke. Ito po ay doktor si Lucas. Brother Richard, doktor ito. Pero iniwan niya ang kanyang propesyon. Kaya kung gusto yung maintindihan na ang tao ay nakakilala sa Diyos at naglilingkod sa Diyos, iiwanan mo. Iiwanan mo. Mga kapatid, dahil naintindihan niya na wala ng pinakamahalaga sa buhay niya kung hindi ang maglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Si Pablo ay isang, kumbaga, doctorate sa law. Yung babasahin natin mamaya, Philippians. Pero sabi niya, everything that I have gained, I count it loss for Jesus Christ. Kaya ang totoong nakakilala sa Diyos ay kaya niyang iwanan ng lahat para sa Panginoon. Yan ang totoo, mga kapatid. Basahin natin dito sa Luke chapter 9. Dito ay merong tinawag ang Panginoon. Ayan, makinig kayong maigi at pag-aralan. And Jesus, sa verse 59 ay may tinawag. Sabi niya, then He said to another, follow me. Ang Diyos, ang Panginoon ay tumatawag na, sumunod ka sa akin. Amen. Hindi ang Diyos ang susunod sa atin, mga kapatid. Tinatawag tayo ng Panginoon na sumunod. Pero ang sagot niya, mga kapatid, tingnan ninyo, tinatawag siya ng Panginoon, pero ang sagot niya, Lord,
let me first go and bury my father. Sabi niya, susunod ako sa iyo, Panginoon, pag nailibing ko na si tatay ko. Sabi ko nga, si Luke ay doktor, pero iniwan niya yung profesyon niya. Ito, tinatawag ng Panginoon, tapos ang sagot niya, Lord, susunod ako, pero pwede pag nailibing ko na si tatay ko. And then in verse 60, and Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Verse 62, mga kapatid, sabi dito, and another also said, Lord, sabi nung isa naman, gusto niyang sumunod. Okay, sabi niya, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. Ang sabi nung pangalawa, Panginoon, susunod ako sa iyo, pero pupunta muna ako at magkaroon muna kami ng despedida party. Magpaalam muna ako. Napapansin niyo mga kapatid, pag ang Diyos ay tumatawag, mayroong hadlang. Ang nakakalungkot dito mga kapatid sa humahadlang, pamilya. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Pansinin niyo ha, sabi nung isa kanina, tunukwak lang na nun, sumaruno apo, maipunpun ni tatangkon. Yung isa naman, Panginoon, susunod ako sa iyo, pero sandali lang, uwi muna ako. Magpapaalam. Papasok sila sa pagkakataon na pwede pang mabago yung isip nila. Itong maganda mga kapatid, pag narinig mo nang tinawag ka ng Panginoon, huwag mo nang pahintulutan yung sarili mo na lalayo pa at maaari pang magbago yung isip mo. Tinawag siya ng Panginoon, pero pag umuwi muna siya, pwede nang magbago yung isipan niya doon mga kapatid. Kasi, kung mas mahalaga ang Panginoon sa kanya, wala dyan mga kapatid, wala dyan. Nandito. Wala na sa Biblia ito, sinasabi ko. Pinapaliwanag ko na. Kung mahalaga ang Panginoon kaysa sa pamilya niya, mga kapatid, sumunod na dapat yun sa Panginoon. Pero tila baga may mga tao na pag tinawag ng Panginoon, ay mas gusto pa nilang magkaroon ng dahilan tapno mabaliwan na gijay kapanunutan. Sumagot ng Panginoon, mga kapatid. Itong sabi ng Panginoon, verse 62. But Jesus said to him, sa lahat ng tinawag ng Panginoon, makinig tayong lahat, no one having put his hand to the plow and looking back is fit to the kingdom of God. Amen. Sa lahat ng tinawag ng Panginoon at nakalingon pa rin sa likuran, parang malabo na makarating sa kalooban ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, bigyan natin ng daan ng Panginoon na lahat ng pwedeng maghadlang. Amen. Kung ayaw nilang maligtas, maiwan sila mga kapatid. Amen. Ang mahalaga tayo ay makapaglingkod sa Diyos na nagbigay ng buhay at tumawag sa atin. Kaya sa Philippians, mga kapatid, ang sabi ni Pablo, yung taong marunong sa batas, sabi niya, Philippians 3 verse 13, no, dear brothers and sisters, I am still not all I should be, but I am focusing all my energies on this one thing. Yung buong lakas niya ibinibigay niya, sabi niya dito, una, forgetting the past
and looking forward to what lies ahead. I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God, through Christ Jesus, is calling us up to heaven. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. Hallelujah. At tayo'y lumapit sa Panginoon. Manalangin tayong lahat, mga kapatid, sa Panginoon. Dumulog tayo sa Diyos. Sa pangangaral ng salita niya ay maunawaan natin, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Let us all pray. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan, mabuting tapat na Diyos, na karapat-dapat sambahin at dakilain sa buhay na ito, magpakailan-kailanmanan. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay naririto. Hallelujah, makikinig at mag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin ang pagkilos, Panginoon, ng kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan, sapagkat sa sarili po namin ay wala kaming magagawa. Kinakalagan ko ang banal na dugo ng Panginoong Diyos, hallelujah, Iso Kristo sa aming kalagitnaan, upang maghari, Panginoon, hallelujah, ang banal mong salita sa aming buhay. Ano mang hadlang, Panginoon, hallelujah, ay sinasaway namin sa pangalan mo. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Ikaw ang karapat-dapat na masunod sa buhay ng bawat isa, Panginoon. O purihin ko, Diyos, ano man ang gawa ng kaaway, Panginoon, ay sinasaway, Panginoon namin sa pangalan mo, Yesu Kristo. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa buhay ng bawat isa, Lord. Gawin mong pagpapala, Panginoon, ang pakikinig at pag-aaral namin. At uwi kaming matagumpay sa araw na ito, Panginoong Diyos. Sa tulong mo, Panginoon, hallelujah, ang tagumpay ay makakamtan namin, Lord God, for the glory and praise of your name, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, hallelujah. We honor you, we praise you. We claim the victory, Lord, in your name. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray all these things. Palakpakan natin at sambahin ng Panginoon, mga kapatid. Come on, sambahin natin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Come on, let us worship God. Hallelujah! In the Spirit and in truth. Hallelujah! Praise God, praise God. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, pwede bang gawin mong personal? Dahil ang Diyos ay nakikipag-usap, mga kapatid. In a form of a question, ang salita ng Panginoon ay nagsasabing, where are you heading? Saan ka patutungo? Amen. Natanong mo na ba yung sarili mo? Saan ka papunta? Natanong mo na ba? Saan nga ba ako papunta? Amen. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Saan direksyon tayo patungo, mga kapatid? Purihin ang Panginoong Diyos. Malungkot yung iba, mga kapatid. Sabi nung iba dito, naku, nakita yata ng Panginoon kung saan ako pupunta. Tingnan natin kung saan tayo pupunta, mga kapatid. At kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, meron akong magandang balita sa umagang ito, mga kapatid. Tatawagin din tayo ng Diyos sa kanyang direksyon, mga kapatid. Palakpakan natin ang mabuting Panginoon. Hallelujah! Yung palakpak apostoliko, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Praise God! Madaling kayo ang tugawan. God bless you.
Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Oo nga, no? Saan ba tayo papunta? Brother Virilio, saan ka ba pupunta? Saan ba tayo pupunta nga naman, ano? Dahil, mga kapatid, kung malungkot yung pupuntahan mo, sa daan pa lang, malungkot ka na. Amen. Ayan, mga kapatid, kapag alam mo na may tagumpay yung patutunguhan mo, mga kapatid, sa daan pa lang, masaya ka na. Amen. Kaya ang tanong, saan ka ba talaga pupunta? Amen. Pag hindi ka talaga pupunta sa langit, Brother Rolly, malungkot ka eh. Kapag hindi ka talaga papunta sa Diyos, mga kapatid, malungkot ka eh. Pero pag alam mo, patungo ka sa magandang direksyon, mga kapatid, hindi ka pa nakakarating, nandun na yung kagalangan mo eh. Hindi po pwede, nakapunta ka sa Panginoon eh, malungkot ka, mga kapatid, hindi yan po pwede. Kaya kung alam mo kung saan ka pupunta, mga kapatid, amen, hallelujah, ngayon pa lang, hallelujah, taglay mo ng emosyon, hallelujah, nakahanda ka na. Amen. Brother Joseph, kung pupunta ka talaga sa langit, ngayon pa lang masaya ka na. Amen. Kung alam mo may naghihintay na pagpapala, ngayon pa lang masaya ka na. Kung alam mo may gagawin ng Diyos, ngayon pa lang masaya ka na. Nahalata eh kung saan ka pupunta. Malungkot ka talaga kung alam mong hindi ka sa Diyos pupunta, mga kapatid. Amen. Meron bang mga pupunta sa Panginoon dito, mga kapatid? Hallelujah. Sabi ko, meron ba? Dito tayo sa masaya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Meron bang pupunta sa Panginoon dito? Hallelujah. Meron bang naayos ng buhay dito sa Diyos, mga kapatid? Oh, hallelujah. Yan ang gusto natin, pupunta sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Everyone has been somewhere. Kung lahat tayo tatanungin, meron tayong pinanggalingan, mga kapatid. Amen. Meron tayong nakaraan. Alam mo na yon kung sino ka, mga kapatid. Pero marami pa rin sa atin ang hindi sigurado sa ating dinadaanang lakbayin. Okay? Kaya, mga kapatid, ayaw kong mabuhay sa nakaraan. Kayo na lang. Gusto kong mabuhay sa buhay na gusto ng Diyos sa akin, mga kapatid. Meron bang may gusto niyan dito, mga kapatid? Nasa tamang lugar ka, hallelujah. Kung gusto mong kalimutan ang nakaraan at mabuhay sa kalooban ng Panginoon, hallelujah, nasa tamang lugar ka, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Praise God. Ang sabi ng salita ng Panginoon in James chapter 4, verse 13 to 14, ang sabi dito, now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ikaw na nagsasabi bukas, pupunta kami dito, doon kami titira kami doon ng 1 taon, magbi-business kami, kikita kami ng pera. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 14, why? Do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a while and then vanishes. Sabi ko, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Yun ang sigurado, mga kapatid. Amen. Ang isang sigurado sa mga tao, hindi mo alam ang mangyayari bukas. Maraming hindi nakaka-relate
Kung alam nila yung nangyari, mga kapatid, marami sanang naayos ang buhay. Amen. Marami na sanang hindi nakinig sa payo na mali. Kung alam mong mangyayari bukas. Kung alam mong mangyayari bukas, mas nagawa mo na yung tama, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, walang pwedeng magsasabi sa atin dito na bukas ganito, bukas ganyan. Kaya ang magandang gagawin natin dahil hindi natin sigurado kung ano meron tayo bukas. Ang maganda, mga kapatid, siguraduhin natin na tayo ay patungo sa Panginoon dahil ang Diyos ang sangtiyak na nakakaalam ng lahat ng bagay para sa panghinaharap, mga kapatid. Hallelujah! Kaya ako'y magtitiwala at maglilingkod sa Panginoon dahil hindi ko naman makita ang bukas. Kung ako'y nasa Panginoon, siguradong iingatan ako ng Panginoon sa mga pwedeng mangyari bukas. At kaya tayo nandito, mga kapatid. Amen. Kaya tayo nandito, hindi talaga tayo sigurado sa ating sariling kinabukasan. Nakasalalay tayo sa Panginoong Diyos. Shall we say praise the Lord? Dito sa ating teksto, mga kapatid, ay napakalinaw na tunay nga sa kabutihan ng Diyos ay tumatawag ng mga tao. Amen. Pag tinawag ka ng Panginoon, huwag kang malungkot. Dahil narinig mo kanina, nung tinawag ng Panginoon si Lucas, sinayang niya yung kanyang profesyon na pagkadoktor. Marami sanang pera yun, mga kapatid. Nalungkot yung mga may pangarap dito ng mga bata, mga kapatid. Yung mga gustong maging successful, yumaman, nalungkot agad. Mali yata yung napasok ko, sabi nila. Dahil narinig kanina natin na si Pablo ay isang, mga kapatid, dalubhasa sa batas. Sayang. Maraming pagkakakitaan, yayaman, mga kapatid. Pero sadyang, mga kapatid, sa pagkatawag ng Panginoon, huwag tayong manghinayang dahil mas magandang kinabukasan natin sa Panginoon kaysa sa sarili nating nagustuhan, mga kapatid. Kailangan kumbinsihin mo yung sarili mo na mas maganda ang kinabukasan mo sa Diyos kaysa sa sarili nating kagustuhan. Shall we say praise the Lord? Kung ikaw na masama, kung ikaw na nagkakamali, kayang mag-isip ng mabuti, mas lalo higit ang mabuti at banal, dakila at makapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nung may tinawag siya sa amin, halika sumunod ka sa akin. May mga tao talaga pag tinawag ng Panginoon, imbis na. Brother Richard, wag ganun ha. Pag tinawag ka ng Panginoon, ano po yun, Panginoon? Bakit po? Nako, yung doktor, tinalikuran yung profesyon. Kung wala tayong profesyon, di lalo tayong maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hello, nandyan pa ba kayo? Ang tinawag niya yung isang lalaki, ang sabi niya, Panginoon, pwede pag nailibing na yung tatay ko, sa kanya lang ako susunod. Ang sabi ng Biblia kanina, mga kapatid, hindi natin alam ang kinabukasan. Iba ka mamay, magsabay pa sila nung tatay niya, kaya ka nga tinatawag ng Panginoon eh. Hindi mo ba naintindihan? Na nakikita na ng Diyos ang lahat. Na kaya kanya tinatawag ay ililihis kanya sa kapahamakan. Pero sadyang ang tao ay may sarili talaga. Ideology at kagustuhan, kaisipan, mga kapatid. Meron yan, mga yan. May mga kanya-kanyang mga tao. Na kahit kinakausap sila ng Panginoon, meron silang panglaban. Sabi kawawa naman
man yung tatay ko, libing ko muna siya bago ako susunod sa iyo, Panginoon. Sabi natin lahat, sayang. Sayang dahil hindi niya naiintindihan. Amen. Pinapahalagahan niya yung magulang niya nang hindi niya alam, niloob ng Diyos na ipanganak siya para siya ay makasunod sa Panginoong Jesucristo. Hindi niyo ako naintindihan, mga kapatid, kaya ulitin ko. Unahin ko muna yung pamilya ko, yung nagbigay ng buhay sa akin, si nanay at tatay ko, bago ako maglingkod sa Panginoon. Dahil sila yung nagbuhay sa akin. Ang hindi niya naintindihan, ayan, mga kapatid, gawin na natin personal. Ang hindi natin naiintindihan minsan, ay kaya kabinigay ng Diyos sa kanila para lumabas sa mundong ito at ikaw at ako ay makasunod sa ating Panginoon. Kaya kung merong dapat pahalagahan, ay walang iba kung hindi yung nagbibigay ng buhay, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ng isa, Panginoon, kaya susunod ako. Ito, tingnan niyo, pansinin niyo, mga kapatid. Susunod ako, pero ito na naman, mga kapatid. Mga mahilig na masyado yung mahal yung pamilya ninyo, mag-ingat kayo dito, mga kapatid. Sabi niya, pero uwi muna ako. Magpaalam sa pamilya ko. Amen. Tahimik dito, lalo na dito, mga tahimik talaga dito. Pansinin yung maigi, mga kapatid. Tinatawag tayo ng Panginoon, pero minsan meron tayong mga hakbang na pwedeng magbago ang ating desisyon. Hello, mga kapatid, na dapat pag naririnig natin ang tinig ng Panginoon na tumatawag sa atin, wala nang pinakamahalagang tinig na maririnig natin kung hindi ang pagtawag ng Diyos sa buhay natin. Oh, hallelujah! Kapag naririnig mo na tinatawag ng Diyos ang pangalan mo, bitawan mo na yung dapat bitawan, kalimutan mo yung dapat kalimutan, at pahalagaan mo yung mabuting Panginoon dahil sigurado ako, may maganda ang gagawin ang Panginoon sa buhay mo pag pinansin mo ang pagkatawag mo sa iyo. Oh, hallelujah! O dapat naiintindihan niyo ako, mga kapatid. Brother Joseph, marami dito, magulo ang buhay noon. Pero nung tinawag ng Diyos, nagkaroon ng maayos at pagbabago. Ngayon pa ba natin ipagdadamot yung sarili natin kung alam natin na mayroong magandang mangyayari, lalo dapat tayong mumugon sa pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Nagtataka ko, Ana, sa mga tao na nung tinawag sila ng Panginoon, naayos yung buhay nila. Bakit kung tinawag pa kayo ng Panginoon, nadagdagan ba yung piso ninyo? Nadagdagan ba yung kasamaan ninyo? Nagulo ba yung buhay ninyo? Nagtataka ko, may mga tao tinawag ng Panginoon. Tinitipid naman nila yung sarili nila na samantalang alam nila sa sarili nila na ang Diyos, mga kapatid, sa simula pa lamang ay mabuti na at mabuti ng mabuti, mabuti ng mabuti, mabuti ng mabuti. Gusto niyo ko maintindihan?
masamang nangyari sa akin noong January at February. Ay ayaw ko kasama yung mga malulungkutin eh. Purihin natin ang Panginoon. Ay, my God! Masamang nangyari sa akin. Grabe. Pero hindi ako dapat malugmok sa kalungkutan at titigil na ako. Dahil kilala ko yung tumawag sa akin. At alam ko kung saan ako pupunta. Kaya hindi ako pwedeng pigilan ni inuman, mga kapatid, dahil alam mo kung gaano maganda ang hinanda ng Panginoon sa buhay ng mga taong tinawag mo. Tinawag ka ba ng Panginoon? Hallelujah! 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 Tinawag ka ng Diyos! Maglilingkod tayo sa Panginoon. Ay, nagtataka ako eh. Pag alam mo kung gaano kabuti ang Panginoon, Billy, iawis mo eh. Yung iba, hindi nila may invite, hindi nila may tawag dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta eh. Pero kung alam mo, Gloria J. Papanam, Nasaya at J. Papanam, at dati mapaspasama king ka na imbag nga banag, iawis mo eh. Amen. Pero tila baga may mga taong napakaraming dahilan, mga kapatid. Yan yung ayaw ko, mga kapatid. Amen. Dapat ang hanapin natin na dahilan kung paano tayo makasunod sa Panginoong Diyos. Amen. Dahil mabuti ang Panginoon, karapat dapat maglingkuran. Maraming gagawin ang Diyos sa buhay natin. Nadiretso na sila ng Panginoon eh. Ayan. Kaya kayo palingon-lingon. Hindi kayo makapokus eh. Kasi lingkod. Sabi ni nanay, sabi ni tatay, sabi ni uncle, sabi ni papa, sabi ni kuya, sabi ni ate, tigil. Sabi ni Lord, mga kapatid, nainis na siya. Sabi niya, kayo na ngayon tinatawag ko para matulungan ko kayo maligtas. Kayo na nga tinatawag ko para matulungan ko kayo. Hindi mo kasi nakita yung bukas, Brother Jose. Ang hindi mo alam, nilalayo ka ng Panginoon. Dahil nakita na niya kung ano ang bukas mo. Amen! Na kahit gaano kasama pa yung mangyari, kung kasama mo ang Panginoon na tumawag sa'yo, pwede ka niyang tulungan. Ay, hindi, kasi maghihirap lang ako dyan. Si Lucas nga eh, si Pedro nga eh, si Pablo nga eh. Alam mo ba yung bukas mo? Sabi ni Lord, nainis na siya eh. O, lahat kayo, makinig na, mga kapatid. Hindi pwede sa kaharian ko. Ang daitan. Tinatawag sila ng Panginoon kung ano-anong sinasabi. Hindi muna, ililibing ko muna si tatay ko. Hindi nila alam, mauna pala siyang mamatay kaysa sa tatay niya. Naintindihan mo ba yun? Kaya kung sasabihin ni JB sa akin, Pastor, saka na ako maglingkod pag nailibing na si tatay ko. Ang hindi mo alam, tinatawag ka ng Panginoon dahil nakita ng Panginoon kung hindi ka maglingkod sa Kanya, mauna ka. Hindi may utang na loob kasi ako kay tatay ko eh, Pastor eh. Hindi mo naintindihan eh. Ikaw kasi, malayo ka sa tatay mo eh. Okay lang, mga kapatid. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon, pero tinuturuan tayo ng Diyos na hindi lumapag ng hindi. Tinuturuan tayo ng Panginoon na baka gusto niya lamang tayong tulungan. Makinig kayong lahat. Hindi kayo tinatawag ng Panginoon dahil kailangan niya ng tulong ninyo. Tinatawag tayo ng Panginoon dahil alam niya, kailangan natin ang tulong niya. At tanggalin natin yabang, please. Tanggalin natin yabang. Sino ba tayo?
Tanggalin natin yung yabang. Sino ka ba? Sino ba ako? Sino ba ikaw? Sino tayo? Para tawagin ang Diyos! Huwag mong sabihin na tinatawag ka ng Panginoon. Dahil kailangan ka niya, hindi siya makagalaw kung wala ka. Ang totoo, kaya kanya tinatawag, nakita niya na yung kinabukasan mo. Alam niya na mas kailangan natin ang Panginoon. Hallelujah! Naiintindihan mo ba, mga kapatid? Kaya huwag mong tatanggihan. Huwag mong tatanggihan ang Panginoon. Dahil ang totoo, kailangan natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, naggalit na siya, diniretso niya. Sabi niya, alam niyo ba yung nag-aararo? Pag laging nakalingon sa likod, walang matatapos, hindi pwede sa kaharian ng Diyos. Huwag tayong aasa, mga kapatid. Sinasabi ng Panginoon na habang lagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos dito, lagi niyong naririnig ang pagtuturo dito kung saan-saan tayo lumilingon, mga kapatid. Dapat sa dami na nating napakinggan, sa dami na nating na-experience sa Panginoon, dapat lalo natin naiintindihan na totoo ang seryoso ang Panginoon sa buhay ko. At dapat lalo tayo nagme-persigi, mga kapatid, na lalong nagsusumikap na naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi siya, praise the Lord! Kaya, tulungan tayo ng Diyos sa umagang ito. Amen. Kapag narinig mo ang tinig ng Panginoon, hallelujah, huwag kang pumayag na mayroong makialam. At hayaan mo na ibigay ang iyong sarili, mga kapatid, at sabihin mo, Lord, maglilingkod ako sa iyong dakilang pangalan. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ni John L. Mason, too many people know what they are running from, but not what they are running to. Siyempre, paliwanag ko, mga kapatid. Ay sa susunod, pwede kayo magdala ng ballpen tsaka notebook. Dahil mas maganda pag may sulat, mga kapatid. Ang sabi dito, mga kapatid, maraming mga tao, alam nila kung ano yung dapat nilang layuan. Pero hindi nila alam kung saan sila dapat pupunta. Dito na tinatawag yung salitang maraming naliligaw. Amen. Alam mo kung saan ka iiwas, itong problema. Hindi mo naman alam kung saan ka pupunta. Gusto nyo ipaliwanag ko ng konti, mga kapatid. Ayaw nyo ng bisyo. Maganda yon, umiiwas kayo. Pare, okay? Brother Virgilio, hindi na tayo nagmumura, Brother Virgilio. Umiiwas tayo. Hindi na tayo nag-iisip ng masama sa kapwa. Iniiwasan natin, mga kapatid. Meron pa ba niyan dito, mga kapatid? Naku, nakakatakot Meron pa yata. Nag-iisip ng masama sa kapwa dito kawawa naman kayo. Hello, mga kapatid. Alam natin yung dapat iwasan, masama, kasalanan. Ayaw namin yan. Pero ang tanong, saan ka pumupunta? Yan pa ba kayo, mga kapatid? Alam nyo kung saan kayo iiwas. Pero hindi na alam naman kung saan kayo lalapit. Yan ang nakakalungkot. Dahil kung gano'n ang sitwasyon ng buhay mo,
naliligaw ka pa rin dyan. Wala kang ambisyo, mabait ka, umiiwas ka sa masama. Pero kanino ka malapit? Hello mga kapatid, hindi pwede na malapit kayo sa Diyos, malayo kayo sa pastor ninyo, hindi po pwede yun mga kapatid. Turuan natin yung mga bago nating kapatiran, mga kapatid, hindi po pwede yun. Noon, merong nagdadala dito ng ganon dito noon. Malapit na malapit sila sa Diyos, kaya nga bawat speaking tongue ng speaking tongue para ipaalam sa ating lahat na nasa kanila ang Diyos. Pero lumalaban sa pastor, umiiwas sa pastor, allergic sa gawain, boring daw ang gawain. Hindi ganon mga kapatid. Hallelujah! Dapat alam natin yung dapat nating iwasan at dapat mahalaga. Ito yung mahalaga, alam natin kung saan tayo pumupunta mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Dahil kahit layuan mo yung masama, maganda yan. Makakatulong yan. Pero hindi sapat. Amen. Ang mahalaga, kung saan tayo papunta mga kapatid, yun ang pinakamahalaga. Dahil kahit gaano kasama ang ating pinagdaanan, kung papunta tayo sa tamang direksyon, ay pwedeng maayos ang buhay natin mga kapatid. Mahalaga, hindi yung iniiwasan natin kung hindi. Mahalaga kung saan tayo matutulong mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, hallelujah, sa ating mga buhay. Hallelujah, tulungan tayo ng Panginoon. Kailangan maunawaan natin ito. Ang pinakamahalaga sa buhay natin ay kung saan tayo mapunta. At huwag tayo magpapadaya sa sarili natin. Ito yung nakakatakot na sinasabi ko sa Biblia, Brother Joseph. Lahat ng daan sa paningin ng tao ay mabuti. Lahat ng ginagawa ng mga tao sa kanyang paningin ay malinis. Kaya nakakatakot, mga kapatid. Kailangan natin ng gabay. Kailangan natin ng gabay, mga kapatid. Kailangan natin ng pangulunan. Kailangan natin, hallelujah, ng tulong ng Panginoon. Dahil siya lamang ang tunay na daan. Hallelujah, sa tunay na buhay. Lahat gustong pumunta sa langit. Sino bang ayaw dito mga kapatid? Pakitaas yung kamay. Baligtadin ko. Sinong gustong pumunta sa langit mga kapatid? Hina, babati ka? Babati kayo ta, likod. No? Sige. At least sa mumi, tatlo ka. Kaming hagdanan. Lahat ng tao. May mga tao pag nagsalita maimpyerno kung maimpyerno. Nasubrahan na, Billy. Sabi mo lang yan kasi hindi mo pa nasubukan Pag tinamaan ka lang ng sakit, takot na takot ka na. Yung pa kayang impyerno. Hello mga kapatid. Sabi lang nila yun. Pag nagka-problema sila, kung saan-saan naman sila pumupunta. Maimpyerno kung maimpyerno. Hindi pa kasi nila nakita, mga kapatid. Pero ang totoo, mga kapatid, lahat ng tao gusto pumunta sa maluwalhating lugar, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Pero ang tanong, saan ka dumadaan? Kasi yung pumunta sa langit, pero saan ka umadaan? May sabi nung matalino kong kamag-anak, sabi niya, dahil iba-ibang relihiyon tayo, di ba? Sabi niya sa akin, parang ang Diyos ay isla yan sabi niya. Yung langit daw, ando ng Diyos. Parang isla daw yun.
Brother Joseph, yung relihiyon parang mga bangka yan, iba-iba lang, sabi niya. Oh. Iba-ibang bangka yan, pero doon din lang yan pupunta sa isang isla. Ganun ba? May nabasa ko sa Biblia, Billy. Ang daming mga taong nakasakay sa bangka, pero iisang bangka lang ang sinasakyan ng Panginoon. Handa na ba kayo, mga kapatid? Hindi organisasyon ang tinayo ng Panginoon. Ang tinatag ng Panginoon, Brother Joseph, ay church ng Panginoon. Ang tinatag niya ay church, hindi organisasyon. Ang church, ang ibig sabihin ng church, mga taong tinawag, mga taong hiniwalay, mga taong nabuhay sa pagkatawag ng Diyos sa kanila. Dahil kahit masugin mo ang lahat ng organisasyon at hindi mo magampanan ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Malaking problema, mga kapatid. Kaya habang binibigyan tayo ng trabaho, pag binibigyan tayo ng ministry, lalo tayo nagpasalamat, mga kapatid, dahil yan ang patunay na tinawag tayo ng Panginoon sa ating mga buhay. Shall we say praise the Lord? Ang isang hadlang, dahil ang tao ay makakaroon ng kasalanan. O kahit itago mo yung tao, makakagawa ng kasalanan niya. At kapag dadalo tayo sa gawain, huwag tayong malungkot dahil dito, hindi mo maiisip yung kasalanan mo dito na kung ano-ano pang masama, mga kapatid. Dito kahit ayaw mong manalangin, mapapapray ka eh. Dito kahit ayaw mo ng Word of God, makakarinig ka ng Word of God. Dito kung ayaw mo ng worship, mapapaworship ka eh. Dito kung ayaw mo ng Panginoon, mamaya mararamdaman mo na rin siya, mga kapatid eh. Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid, sa pagpatawag sa atin ng Panginoon Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon at alam natin ang susi. Ayan, sa ating bisita. Para mapatawad ang ating kasalanan, magsisi tayo at mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Yan ang daan. Kasi hindi natin alam ang daan pag walang magtuturo sa atin. Amen. Salamat kung may mas magaling, mga kapatid. Salamat. Salamat. Pero ang totoo, kailangan pa rin natin na maggagabay sa atin na manatili tayo sa tamang direksyon, mga kapatid. Ilagay nawa natin sa puso't isipan natin ito, mga kapatid, sa umagang ito. Hindi mahalaga kung saan ka galing. Hindi mahalaga kung saan ka galing. Ulitin ko ito ng malinaw. Mas mahalaga kung saan ka patutungo. Amen. Dahil, mga kapatid, kahit gaano kabuti ang iyong nakaraan, kahit gaano pinagpala ang buhay mo ng iyong nakaraan, sabihin mo nang banal ka na, maayos ka na, matuwid ka na ang iyong nakaraan. Kung ang iyong patutunguhan, isang araw ay hindi mo alam, mga kapatid, ay sa kapahamakan. Hindi mo alam eh. Walang kwenta ang magandang nakaraan, mga kapatid. Mahalaga kung saan tayo pupunta. Pero huwag kang malungkot, mga kapatid, dahil anuman ang nakaraan mong hindi maganda. Hallelujah. Puno-puno ng kasalanan, puno-puno ng kaguluhan. Kung pwede lang tayong makabalik, aayusin natin ang nakaraan. Pero ang mahalaga naman, ang nakaraan, inuulit ko, ang mahalaga ay kung saan tayo pupunta, mga kapatid. Dahil kahit anong kasama, anuman ang pinagdaanan natin, kung tayo lalakad, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Makikita mo at makakalimutan mo ang mga masasamang bagay na nangyari.
nangyari sa buhay mo. Inuulit ko, mas mahalaga kung saan tayo pupunta kaysa sa ating nakaraan. Amen. Pupunta tayo sa Panginoon. Pupunta tayo sa kalooban ng Diyos. Pupunta tayo sa kaharian ng Panginoon. Hindi ka dapat malungkot. Huwag ka dapat malungkot. May magandang buhay sa piling ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise your holy name, O Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen. Sinong mayroong masamang nakaraan dito, mga kapatid? Ako na naman. Dito ko tungtuwa sa Santa Cruz, mga banal mga tao dito, ayaw magkamali, ayaw mapagalitan, ayaw magpakumbaba. Oh. Mali yun, mga kapatid. Mali. Ako na naman. Sino may mga dito, mga kapatid? Baka malalaman ni Lord, Pastor, pag tinas ko yung kamay ko, noon pa niya alam, kapatid. Meron tayong mga masamang pinagdaanan sa buhay natin. Kaya, umamin na tuloy. Alam ni Lord Patago-tago ka pa. Baka malaman pa alam na niya, matagal na. Gusto niya lang maging totoo tayo. Amen. Lalo mong iniingatan yung sarili mo, lalo mong piniproteksyonan, lalong nananatili ang kasalanan mo sa buhay mo. Pero lalo mong pinapahayag sa Panginoon, confess, hallelujah Lord, ako po'y makasalanan, Panginoon, alam mo ang aking pinagdaanan, alam mo ang aking buhay, alam mo ang aking karumihan, alam mo lahat, Panginoon. Ang awa ng Diyos ay nandiyan dyan, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Our destiny is always dependent on where we are walking on. Ang kinabukasan natin, mga kapatid, ang destinasyon natin, ay conforme sa ating dinadaanan. Gusto mo palang maging successful, saan ka dumadaan? Ano ang iyong dinadaanan? Gusto mo palang magamit ng Panginoon, ano ang iyong dinaraanan? Amen. Gusto mo palang makita ang kapangyarihan ng Diyos, ano ang iyong dinaraanan, mga kapatid? Tulungan tayo ng Panginoon. Dahil hindi pwede papunta ka sa norte. Brother Joseph, hindi pwede pupunta ka sa norte, naglalakad ka papuntang south. Mahalaga kung saan ka dumadaan. Amen. Pupunta tayo sa langit, mga kapatid. Dapat iisang dinadaanan natin, mga kapatid. Walang shortcut ang kaaway. Dito shortcut, ang kaaway lagi nagbibigay ng tukso. Dito ang shortcut, dili. Dili para madali kang gamitin ng Panginoon. Walang shortcut. Dito ang shortcut para makita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang gagawin ng kaaway. Dito ang shortcut para yumaman. Ganito ang para. Mga kapatid, wala na bang ibang mas makakaalam? Meron pa bang higit sa Diyos, mga kapatid? Kung usapang tagumpay, kung usapang milagro, kung usapang pagpapala, kung usapang magandang buhay, wala nang nakakahigit na nakakaalam kung hindi ang Panginoon Diyos. Shall we say praise the Lord? Hallelujah, duman tayo sa proseso. Lahat tayo gusto natin ng Diyos. Kahit yung mga umiinom, kahit yung wala sa simbahan, lahat gusto ang Diyos, mga kapatid. Maraming mga church gusto ang Panginoon, gusto ang revival, gusto ang kalooban ng Diyos, gusto ang kaligtasan, gusto ang pagpapala. Okay yan, pero ang tanong, saan ka dumadaan? Gusto mo palang maayos yung pamilya mo Saan ka dumadaan? Gusto mo palang tulungan ka ng Diyos, Billy? Saan ka dumadaan?
Gusto mong maligtas ang mahal mo sa buhay. Saan ka dumadaan? Gusto mo ng pagkilos ng Diyos sa buhay ninyo at pamilya nyo. Saan ka dumadaan? Amen. Tulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Wala nang ibang paraan kung hindi ang paraan ng Panginoon. Kung gusto natin ang Diyos sa buhay natin. Huwag natin gayahin yung nating nasa teksto, mga kapatid. Mas magaling pa kay Lord eh. Lord, pwede ilibing ko muna si tatay ko. Lord, pwede ka pagpaalam muna ako sa pamilya ko, Panginoon. Bago ang lahat-lahat, Panginoon, pwede payagan mo muna ako. Mga kapatid, wala nang ibang mabuting daan at magandang mangyayari sa buhay natin ay kung hindi tawagin tayo ng Panginoon at maintindihan na siya lamang ang magbibigay sa iyo ng pinakamagandang buhay, mga kapatid, sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Kung alam mo yan, mga kapatid, na siya lamang ang pwedeng magbigay sa iyo ng magandang buhay sa mundong ito at buhay na walang hanggan, mga kapatid, wala nang pinakamahalaga sa iyo kung hindi ang Panginoon Diyos sa buhay mo. Praise God. Sa ating pagtatapos, sa Ebanghelyo kanina sa Luke chapter 9, may mas matimbang pa sa tinig ng Panginoon, mga kapatid. Narinig niya ang tinig ng Panginoon. Pero mas malakas pa rin yung tinig ng kanyang mahal sa buhay. Ay tinuturuan ko dito ng Huwebes, mga kapatid. Ilalayo kayo ng kaaway sa purpose ng Panginoon sa buhay ninyo. Ilalayo kayo ng kaaway. Na para bagang ang mangyayari ay mas malinaw pa ang ating kaisipan kaysa sa direksyon ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang lakas ng pakiramdam ko, maraming kinakausap ang Panginoon dito, mga kapatid. Sa ating teksto, tila baga marami pa rin ang mas nangingibabaw higit sa tinig ng Panginoon at pagkatawag ng Diyos sa kanilang buhay. Tingnan ninyo kung gaano sila nalito, mga kapatid. Ay, dito, Billy. Diyan ka muna. Ikaw muna magpastor. Kunin mo yung mic. Harap ka sa akin. Doon ka sa may... Yan. Sabi ng Panginoon, halika dito. Sumunod ka sa akin. Tingnan ninyo ang tao, mga kapatid. Kung saan siya pupunta. Tingnan ninyo, ha? Agtalyaw ka dyan likod mo. Sabi ng Panginoon, halika! Sumunod ka sa akin! O, di lang ano, talyawang ni tatang mo, itanong mo pa yung ni tatay mo, di ba? Talyawang ni tatay mo. Sige. Billy! Nakaharap yung katawan niya sa akin, pero mas malakas yung pagtawag ng kanyang mahal sa buhay. Sabi ng Panginoon, Billy, sumunod ka sa akin! Pero doon siya nakatingin, mga kapatid. At hindi niya na mapigilan ang sabi niya, Panginoon!
Hindi ako magsasabi ng hindi. Pero sabi niya, pag nailibing ko na si tatay ko, saka na ako susunod sa iyo. Alam niyo kung bakit may mga taong hindi makapaglingkod sa Diyos? Dahil may mas mahalaga pa sa Diyos para sa kanila. Nuhan kayo makapagsilbi, di ako. Gamin. At dapat pinapagpatay para kinga. Kaysa niya po Diyos. Uulitin ko, kung merong tao na hindi nakasunod sa Panginoon dahil meron pang mas mahalaga kaysa sa Panginoon. Kaya sumagot yung isa, sabi niya, Panginoon! Sabi niya, nakaharap siya. Yung isa, hindi na nakasunod yung isa eh. Dahil mas mahalaga sa kanya yung magulang niya kaysa sa kanyang Panginoon. Hindi mo ba kayang isipin, John? Hindi niyo ba nabasa sa Biblia na yung babaeng may sakit yung anak niya, nung lumapit yung babae sa Panginoon, naglilingkod siya, sumasamba siya sa Panginoon, yung anak niya, pinapagaling doon sa bahay niya. Hindi ka ba pwedeng magtiwala na ikaw, mga kapatid, kapag naglingkod ka sa Panginoon, kahit malayo ka sa pamilya mo, kaya nang ingatan, kaya nang tulungan ang pamilya mo, kung ikaw ay susunod sa Diyos. Bakit? Ikaw bang nakapagligtas ng pamilya mo? Bakit? Kayo lang bang nakakaalam ng ikabubuti ng mahal nyo sa buhay? Na kapag iniwanan nyo sila, wala nang mangyari sa kanilang maayos. Na kapag iniwanan nyo sila, mawawalan na sila ng pag-asa. Masyado naman na tayong bilib sa sarili natin pag gano'n. Wala sa kamay natin ang kasagutan, mga kapatid. Nasa kamay ng Panginoon Diyos. Magtiwala ka, Ana. Hallelujah. Maglingkod ka lang. Pwedeng ingatan ng Diyos ang mahal mo sa buhay kung susunod ka sa Panginoon. Hallelujah. Isipin mo ang Diyos. Kaya silang tulungan ng Panginoon. Yung isa, hayaan mo na. Tinatawag siya, hindi niya pinansin ng Panginoon, mga kapatid. Naku, isang araw, pagdating ng paghuhukom, pag tinawag ka ng Panginoon at hindi mo tinugon ang pagkatawag niya, mga kapatid, meron ka ng malaking pagsisisihan sa araw ng paghuhukom na ikaw ay gustong tulungan, ingatan, iligtas ng Panginoon. Napahiya iyong Diyos, mga kapatid. Ay buti na lang may sumagot na isa, sabi niya. Ayan, nakaharap siya. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, taas mo kamay mo. Susunod ako sa iyo. Ay, salamat. Alam niyo, nananalangin ako sa Diyos. Lord, tumawag ka ng tao na tunay ang pag-ibig sa iyo, yung matcha-challenge ako, Panginoon, na lalo kong ibigay ang best sa buhay. Tumawag ka ng mga tao, Panginoon, yung talagang iaalay nila yung buhay nila sa iyo, Panginoon. Gusto kong makakita sa bayan dito ng mga tao, Panginoon, na talagang wala nang pinakamahalaga sa kanila kung hindi ang Panginoong Diyos sa buhay nila. Pagod na ako. Pupunta sa simbahan, makinig kayong lahat, pati kayong mga bago. Pagod na ako, ang mahalaga sa kanila, yung pag-aaral ng anak nila, yung problema ng pamilya nila, yung ganito, yung ganyan. Wala na pa mga kapatid nakakaunawa kung merong dapat pinakamahalaga. Wala nang pinakamahalaga! Meron pa dito noon, tinitext ako. Sabi, Pastor, hindi muna kami makasimba ha, kasi may lakad kaming importante, my Lord. Mabuti na lang wala na dito. Ha? Sasabog yung utak ko nung nabasa ko yung text, mga kapatid. Ano pa ba ang pinakamahalaga?
Pag nagkasakit naman, Pastor, pag-pray mo kami. Bago ko operahan, Pastor, pag-pray mo ako. My Lord and my God, tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Ngayong maayos pa tayo, maglingkod na tayo sa Diyos, mga kapatid. Ngayong maayos pa ang lahat, dapat natin siya maglingkodan sa buhay natin. Marami yan, iaalay lang ang buhay sa Panginoon pag hindi na pwede. Ay, nung young people pa ako noon, ay ganito ako maglingkod sa Panginoon. I am very passionate. Meron akong churchmate noon, may TV, Brother Rolly. Narinig nyo na ito, matagal na. Yung church namin, second floor, nagre-renta kami. Inang, second floor. Kalimutan ko ng pangalan niya. 25 years lang nakalipas. May TV yun, sabi niya. Si Hildo. May TV, ang laki ng bukol sa likod. Niloloko siya ng mga kamag-anak niya sa church. May TV yan, lumalabas na nga yung remote sa likod niya, sabi. Nasakit, namatay yun sa sakit niya. Nalalakad na naman. Papunta doon sa sa church. Pag nandun na sa hagdanan yun, sa hagdanan, sinundan ko siya eh. Nagtataka ako. Dahil pag nandun na kami sa church, Brother Rolly, hindi ganun ang nakikita ko. Natsimpuhan ko lang na nasundan ko sila, kaya sabi ko, tingnan ko nga ito. Gamin hanga kasi ti makikita ko na kami jigimungan eh. Kayong mga walang sakit at malalakas pa, mga kapatid, makinig kayong lahat. Saan mo nire-resolve yung lakas ninyo? Dahil ako, nung nakita ko yung nagbago na ang buhay ko, Brother Rolly, nasira na. Doon na sa hagdanan, hihinto yun sa may hagdanan. Doon na, ang tagal niya, mga kapatid, hinihintay ko, pinapanood ko. Doon na siya nagtagal sa hagdanan. Mga young people, makinig kayong lahat. Magtatagal yun. Kasi aakyat eh. Kumukuha siya ng lakas niya, mga kapatid. Pag nakuha niya na yung lakas niya, aakyat na yun. Tapos doon, mga kapatid, bago papasok sa entrada, hihinto na naman yun pagkatapos yung umakyat. At finally, pag nakapagpahinga, papasok na siya sa kapilya. Alam niyo, mga kapatid, binatukan ako ng Panginoon. Ang lakas-lakas ko. Tapos pag magpuri ako sa Panginoon, ganyan, no? Ganito ka magpuri noon. Istira na. Pero nung nakita ko siya kung paano umakyat, kasi sa loob ng simbahan, mga kapatid, pag nagpuri yun, hallelujah, talagang nagpupuri sa Panginoon. Hindi na makikitang may sakit. Eh, sabi ko, Panginoon, kung kaya yung gawin ng merong naramdaman yan, lalo na ako na malakas, ikaw ang mahalaga sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lakas sa Panginoon. Hindi yata ko naintindihan ng iba eh. Yung lakas kasi ng iba, para sa trabaho, kasi sa trabaho may sahod. Hello! Doon sa school, ang lakas kasi may kinabukasan. Bakit? Hindi ka ba pwedeng sahuran ng Panginoon? Bakit hindi ka ba pwedeng magpalain ng Diyos sa iyong pagsasamba? Woo! Baguhin natin, mga kapatid! Kung mahalaga sa atin ang Diyos, ibibigay natin ang lahat! Simula noon, Billy, tuwing magsisimba na ako, nagbabaon na ako ng damit. Nagkalkaling itan ako. Ibinibigay ko na yung lakas ko sa Panginoon. Sabi ko, hindi ko na hihintayin na magkasakit muna ako bago ibigay sa Diyos ang lahat. Makinig kayo. Dahil pag nagkaroon na kayo ng sakit, makinig kayo lahat. Pag nagkaroon kayo ng sakit, ang sasabihin niyo, Lord, pagalingin mo lang ako, sasamba ko sa iyo. Alam ninyo ang sagot ng Panginoon,
ay nakita na kitang sumamba nung wala kang sakit. Hihilingin mo na lang yan pag hindi ka na makagalaw. Pero ang totoo dapat, ngayon pwede mo bang gawin? Gawin mo na ang lahat para sa Panginoon, mga kapatid. Amen! Ay umuwi na yung isa. Mas mahalaga yung buhay ng tatay niya kaysa sa pagkatawag ng Panginoon. Oo nga naman, anong meron sa pagkatawag ng Panginoon? Yung tatay ko, nakita ko na iningatan ako ng tatay ko. Sinamahan ako ng tatay ko. Ay sabi nung isa, sabi niya, Lord, ayan, si kamay, bili. Lord, sabi niya, susunod ako sa iyo. Pero, talyaw man ang talyaw. Talyaw. Ayan. Sana makita natin yung sarili natin, no, mga kapatid. Sana makita natin yung sarili natin. Nakaharap tayo sa Panginoon. Brother Joseph, dito. Nakaharap tayo sa Diyos. Pero yung ulo natin, nakakiling. Buhay ang Diyos, mga kapatid. Huwag sana. Kinakausap tayo ng Panginoon, andun kami, Panginoon. Nung nangangaral si pastor ng mensahe mo, nandun kami. Pero ang problema, saan ka naka-attention? Yung attention mo nasaan? Dahil yung dalawang halimbawa, thank you, Billy, yung dalawang halimbawa, yung unang halimbawa, tinawag ng Panginoon, pero nakalingon sa likod. Yung isa naman, nakikipag-usap sa Panginoon, pero ang mahalaga pa rin sa kanya-kanyang pamilya. Amen. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kung ilalayo din ako ng pamilya ko sa Panginoon, bahala sila sa buhay nila. Ulitin ko, kung ilalayo din ako ng anak ko, ng pamilya ko, ng magulang ko sa Panginoon, bahala sila kung ayaw nila dahil wala nang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Kung hindi ang nagbigay ng buhay, hallelujah. Billy! Kung sisingilin ka nila, sasabihin, Billy, huwag kang maglingkod sa Panginoon, kami ang magulang mo. Ang sabihin mo, Ama, Tatay, Nanay, hindi mo alam yung sinasabi mo, yung paglilingkuran ko sa dinyong nagbigay ng buhay sa'yo. Huwag yung pigilan ng mga anak ninyo maglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Yung nagbigay ng buhay sa kanila, ang Diyos din na nagbigay ng buhay sa inyo, na dapat lahat tayo ay maglilingkod sa Diyos. Pag may magsabi sa inyo ng ganyan, sabihan kayo ng mga anak ninyo, sabihan kayo ng mga magulang ninyo, ang kayo nga dumdumnod nila, shut the damn, sabihin mo, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo, tatay, hindi mo naintindihan yung iniisip mo, nanay, yung susundin ko, yung nagbigay ng buhay sa akin, sabi nyo nag-iingat sa'yo, sabi nyo nag-iingat sa buhay mo, siya ang mabuting Panginoon. Amen. Maglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ko, maglilingkod tayo sa Diyos. Kung ayaw nila, bahala sila. Maglilingkod tayo sa Diyos. Si Pablo naman, sobrang daming tagumpay.
Parang si Lucas na nagsulat, doktor yun. Gemma. Doktor yun. Pero nung narinig niya yung tawag ng Panginoon, Billy, Panginoon, mas mabuti ng tagasulat kaysa maging doktor. Maraming tumahimik mga kapatid Amen. Sabi ni Lucas, doktor nga, kung hindi ka naman mapunta sa langit, sayang din lang pagka-doktor mo. Mabuti na lang tagasulat. Kung ikaw naman ay naglingkod sa nagbigay ng buhay sa iyo, hallelujah, mabuting Panginoon. Yan ang pinakamagandang magagawa ko, hallelujah. Hindi yung pagreseta, sa reseta sinasahuran ka. Bawat reseta may pera, bawat reseta may pera. Pero sino ka sa niya, kahit na walang pera, ang mahalaga, ang buhay ko ay naibigay ko sa nagbigay ng buhay sa akin. At naniniwala ako, hallelujah, na ang Panginoon ay magiging mabuti, higit pa sa provisyon, higit pa sa maibibigay ng mga tao sa akin. Si Paul, grabe ang profesyon niya. Amen. Hallelujah. Ay, ang hirap magyabang. Ang hirap. May mga pinag-aralan, marurunong, tinalikuran nila. Tapos pag wala tayong pinag-aralan, tayo pa yung magdadamot sa Panginoon, mga kapatid, parang may problema. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Parang may malaking problema. Hindi mo naiintindihan. Sabi niya, I count everything. Sabi niya, lahat ng mga achievements ko, parang tae, sabi niya, dung. Walang silbi. Ito ang sagot niya, that I may win Christ. Dahil pwedeng makapigil sa kanya yung profesyon niya. Amen. Ay lahat ng makakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Talikuran natin, mga kapatid. Ngunit lahat naman ng makakapagpalapit sa atin sa Panginoon ay gawin natin ang lahat dahil yan ay biyak na tulong, dahil siyan gagawa ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Sabi siya, praise the Lord. Kaya ang sabi ni Paul, huwag kayong mahirapan. Kalimutan niyo yung nakaraan. Amen. Pastor, siyempre yung kasalanan, yung masasamang bagay, siyempre dapat kalimutan yan, Pastor. Hindi lang kasalanan, hindi lang masasamang bagay. Amen. Kahit makagandang bagay, kung makakahadlang sa paglilingkod mo sa Diyos, kailangan mong talikuran. Amen. Dahil JD, pagdating sa paghukom, wala na yung tatay mo na yan. Hindi ka niya na may pagtup. Sino man magsabi, ang ngabali, kaysa tayo, titinulong tayo. Ay, pagdating sa hukom, Billy, si kalanganan kiniapo Diyos tiyag sangon na hukom. Ikaw at ang Diyos na lang sa hukom. It is only between you and God. Kaya gawin mo yung nararapat mo. Gawin mo yung best mo dahil isang araw. Pagharap mo, kailangan nakahanda ka. Na siya dapat ang sinunod mo sa buhay mo. At kaya ng talikuran ng lahat para naman sa Diyos. And sabi niya, kinakalimutan ko ang nakaraan. Kasama na doon yung mga achievements mo. Kasama na doon yung mga masasamang nangyari. Amen. Kasama na yun. Kaya ngayon, nag-aaral pa lang kayo. Na-influensya na yung paglilingkod nyo sa Panginoon. Paano pa kaya pag nag-graduate na kayo?
Na yan pala dapat handa tayong kalimutan kung pipigilan din lamang tayong maglingkod sa Panginoon. Sabihin ko sa inyo, kung may pumipigil sa inyo dito, sino man yan, ano man yan, kung may pumipigil sa inyo maglingkod sa Panginoon, kalimutan nyo na yan, mga kapatid. Kahit sino pa yan, kalimutan nyo yan. Dahil hindi kayo matutulungan yan. Ang tunay na tulong ay ang Diyos na tumatawag sa akin, mga kapatid. Ilalayo tayo sa kapahamakan. Tutulungan tayo sa buhay na ito. Tutulungan tayo sa anumang mangyari. Doon tayo tumingin sa mabuting Panginoon. Kalimutan yan, kahit sino pa yan. Hindi kayo matutulungan yan. Kahit sino pa yan. Pero ang Diyos, Brother Richard, kahit anong problemang dumating sa buhay mo, kung tutugon ka sa pagkatawag ng Diyos, hallelujah to God, kayang-kaya ka ng tulungan, hallelujah. Hindi, Pastor, yung pamilya ko, kilala ko yan. Di ba kayo nanonood ng balita? Pamilya na nagpapatayan. Hindi ako pababayaan ng pamilya ko, Pastor. Yan ang sabi mo. Kung hindi ka pababayaan ng pamilya mo, lalong-lalo na, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Ay lahat ng aking lakas, sabi niya, ang ginagawa ko sa bagay na ito, kalimutan ang nakaraan. At doon magpatuloy sa panghinaharap, sabi ni Paul, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen. Para saan yung mga buhay dito sa Biblia? Para saan yung mga nakita nating halimbawa? Para saan? Hindi lamang para sa kanila, kung hindi para sa atin, upang ating tulungan. Na tunay nga, mga kapatid, na napakasarap, napakaganda, na maglilingkod sa ating Panginoon. O Pastor, ganun ang grabe pinagdaanan mo, Pastor. Pero mga kapatid, masasabi ko pa rin na napakaganda, napakasarap pa rin ang maglingkod sa Panginoon dahil hindi mahalaga, hallelujah, ang mga pinagdaanan. Ang mahalaga kung saan tayo pupunta, mga kapatid, hallelujah. At alam mo, kung tutugon tayo sa Panginoon at susunod tayo sa Diyos, mga kapatid, may magandang buhay na mangyayari sa mga taong susunod sa Panginoon. Handa ka na ba, mga kapatid? Handa ka na bang susunod sa ating Panginoon, mga kapatid? Handa ka na ba? May alay mo ang buhay mo sa Diyos. Handa ka na ba? Natalikuran ang lahat para kay Kristo. Handa ka na ba, mga kapatid? Napahalagaan ang pagtawag ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi ka niya tinatawag para pahirapan. Hindi ka niya tinatawag para magdusa. Hindi ka niya tinatawag dahil hindi niya kayang gawin kung wala ka. Ang totoo, kaya kanya tinatawag. Nakita na niya na kung wala ka sa piling ng Panginoon, ay mapapahamak ka. Nakita na ng Panginoon na kung hindi ka maglilingkod, hallelujah, mapapaniwala ang buhay mo. Hindi mo alam kung ano mangyayari.
Mga kapatid, hallelujah, nawa magising tayo sa katotohanan. Alam natin kung saan tayo galing, mga kapatid. At ngayon, dapat naintindihan natin na lalong mas marami pang magandang bagay na kayang gawin ng Panginoon sa mga taong mag-aalay ng buhay, maglilingkod sa ating Panginoon. O subukin mo ang Panginoon sa umagang ito, hallelujah. Subukin mo ang Panginoon, hallelujah. At makikita mo, sabi mo, Lord, anong gagawin mo kapag susunod ako sa iyo? Hallelujah, walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang ayusin yung buhay mo at kaya niyang ayusin ang buhay ng pamilya mo. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon. No turning back. No turning back. No turning back. Marami nang tumalikod. Marami nang nawala. Nasaan na si Billy? Hallelujah. Nasaan na si John? Nasaan na si Rolly? Hallelujah. Oh, no turning back. Hallelujah. Nararamdaman mo pa rin ba ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Naririnig mo pa rin ba ang tinig ng mabuting pastor? Hallelujah! Ang Panginoong Isus, hallelujah! Na tumatawag sa pangalan natin. Oh God, no turning back. Saan ka patutungo? Bakit ka nasa church? Bakit ka nandito? Saan ka patutungo? Saan mo ba gustong pumunta? Ba't ka nandito? Hallelujah. Huwag mong sabihin kasi pastor ayaw ko si Lord. Kasi pastor ayaw ko maligtas. No. Nandito ka. Naniniwala ako. Gusto mo maligtas. Gusto mo ng Panginoon sa buhay. Gusto mo na magpakilos ng Diyos. Gusto mo ng milagro. Gusto mo makita ang kamay ng Diyos. Gusto mo makita ang kabutihan. Pero dapat ganito. I have decided to follow Jesus. No turning back. Hallelujah. I feel the Holy Ghost. Hallelujah. May kinakausap ang Panginoon. Hallelujah. No turning back. No turning back. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, tumalikod sila, pero nandito pa rin ako, Panginoon. Hallelujah. Nandito pa rin ako, Panginoon. No turning back. No turning back. No turning back. Hallelujah. Feel the Spirit of God. Hallelujah. Oh, Jesus. The Spirit of the Lord is here. Hallelujah. The Spirit of God. May kinakausap ang Panginoon. May tinatawag ang Diyos. Hallelujah. May tinatawag ang Panginoon. Glory to God. Lord, sa kinadami namin ang tatawagin, napiling mo, glory to God. I want to worship you. I want to praise you. I want to serve you. Oh God. Oh God. Oh God. Lumapit tayo sa altar para makatingin. Hallelujah. Hallelujah. Isuko natin ang Panginoon. Sabihin natin, Lord, nalalagpay mata. Ipanangayang mo kinyak. Lord, mamnamnag ko lang napipilit mo ako. Ayayapan na. At anak nito'y inayapan na kami. Hallelujah. Tinawag ka ng Diyos. Oh God! Oh God, I give you glory. Oh, kalimutan mo yung kapatid mo. Kalimutan mo yung kapatid mo. Harapin mo ang Diyos. Hallelujah. At sabihin mo, Lord, patawarin mo ako. Kung meron pa akong pinapakinggan na iba, patawarin mo ako. Kung meron pa akong pinapahalagahan, Panginoon, ang totoo sabihin mo, ikaw ang pinakamahalaga
sa buhay ko. Panginoon. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. May tinatawag ang Diyos kapatid. Hallelujah. Tinatawag ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Gusto ka niyang tulungan. Gusto ka niyang ingatan. Gusto ka niyang proteksyonan. Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo. Praise your name. Praise your holy name. Praise your holy name. In the name of Jesus. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ba'y nagmamahal sa Panginoon? Hallelujah. Sabihin mo, Lord, magpapatuloy ako. Yan ang simbolo ng pagmamahal ko sa iyo. Magpapatuloy ako. Susunod ako. Mahal kita, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. Praise the name.